Ano pong masasabi ninyo dito sa mga protesta against corruption na ino-organize ng iba't ibang grupo simula pa noong September, tapos may weekly protest, and then meron ulit daw ngayong November. Gaano ito kahalaga para mas ma-amplify natin yung boses ng mamamayan laban sa korupsyon? Oh, syempre mahalaga yung mga protesta kasi pinapakita nito yung dami ng tao. Pero hindi lang yung dami, pero yung intensity ng damdamin, di ba? Mahalaga siya na mapakita sa mga tao na may kapangyarihan na hindi nakatanggap-tanggap yung nangyayari. Pero hindi dapat doon nagtatapos yung pagkilos kasi pagkatapos nating sabihin na hindi tayo natutuwa, ang next question is, so anong gagawin natin? So mahalaga na yung panawagan, ano pa yung panawagan, ano yung next steps, pero most importantly, paano pa pwedeng makialam yung mga ordinaryong Pilipino para makatulong dun sa proseso na makulong yung corrupt, hindi na ulit maboto yung mga nagnakaw sa atin. Kailangan mag-transition from that protest to that conversation. Paano nga ba po? So naghahanap din tayo ng mga iba't ibang klaseng leader na pwedeng mag-open ng ganong spaces for conversation. Ang nakikita kong challenge dito sa protests ngayon is yung mga iba't ibang grupo mismo hindi magkasundo, di ba? Kung ano yung way forward. Okay lang yun. Actually, important ngayon sa democracy. Ang mahalaga siguro is magkaroon ng iba't ibang pathway na maka-involve yung iba't ibang mga tao. Pero siguro yung mahalaga is yung respeto rin sa democratic processes na hindi lang basta natin pwedeng sabihin na magsisid na lang ang Mindanao or magkaroon na lang ng military junta. Dapat may consent siya ng mas nakararaming tao and kaya tayo may democratic process para mapag-usapan siya at gamitin natin yung mga institutions natin para makapag-decide tayo together.